Ngayon, marami na pong mga kumpanya ay nagfo 4-day work week, pero marami rin nagsasabi, nako 4-day work week, di overtime pay na po yun. So, ano po yung dapat namin pong malaman tungkol po sa overtime pay? Yung basic muna. Siyempre, alam po natin overtime, extended hours. Tapos, pag may mga holiday, yun ba ay katumbas sa overtime pay? Paano po? Kayo na po, Attorney Alvin, ang magpaliwanag po sa amin, lalo na sa mga karaniwang manggagawa na tumatanggap ng overtime pay? Una po siguro, dapat siguro manggaling yung ating explanation kung ano ang normal hours of work. Okay. Sabi po sa ating labor code, ang oras po ng trabaho bawat araw dapat po hindi lalampas ng 8 hours a day. So kung tayo po ay nagtatrabaho ng 5 days a week, so 40 hours po tayo a week, and then kung 6 days a week naman po, 48 hours a week po ang trabaho natin. Ang overtime, nagkakaroon po ng overtime kung lalampas po sa bawat, yung oras po ng trabaho bawat araw, pag lumampas po ng 8 hours, nagkakaroon po ng corresponding overtime premium. Binabayaran yung ating mga manggagawa sa kanilang pag-render ng trabaho beyond the normal hours po natin na 8 hours. Doon po nagkakaroon ng karapatan yung ating mga manggagawa na mabayaran po ng overtime pay. Okay, umpisa na natin dito sa overtime premium. Kung tayo po ay lumampas ng 8 oras kada araw, no, sabihin na natin 2 oras, imbis na 8 to 5, pinastay ka, naging 8 to 7, yun pa yung ganon, yung 2 oras na yun pa, automatic po na ikaw ay entitled sa overtime pay. Paano po yung computation po nun? Opo, basta po lumampas ng oras ng trabaho, yung normal po na hours na 8 hours per day, entitled po kayo ng overtime pay. May iba-iba lang na formula na ginagamit, factor ang tawag namin sa DOLE, depende po kung anong type ng araw ito. Oh, okay. Kung ordinary working day lang po, yung overtime nyo po na 2 oras sa example niyo, Miss Pat, ay 25%. Kung ito naman po ay nataon na special holiday, rest day, may dagdag po kayo instead na 25%, 30% po ang dagdag sa inyo. And then kung ito naman po ay in excess of working, pero special non-working day, and then nagkataon na ito din ay rest day ng ating mga empleyado, ang iyong premium naman po ay 150%. Oh. So iba-iba po yung ating computation, depende po sa araw ng nag-render po kayo ng overtime.